mga idol, eto na. Sige na. Bago natin. Kayo'y nakikinig kay Deo Durant. Ano ang drama mo? Ako, Dear IFM. Iba yung napindot eh. Dear IFM. Yeah, magandang hapon mga idol. Kayo pa rin naman ay nakikinig naman sa 103.9 IFM. Idol. Ayan, at sa ating hapunang dramahan, welcome back naman sa ating lahat. Dahil tayo nagbabalik naman sakto-sakto sa ating unang linggo o unang araw naman ng ating panibagong Lunes. Panibagong Lunes. Siyempre, diba, galing na tayo sa ating pagninilay-nilay, sabi nga nila mga idol. Ngayon naman mga idol ay pagpapatuloy pa rin natin ang ating pagninilay-nilay, sabi nga nila, na kahit papano ay para naman sa ating mga matututunan sa ating hapunang kwentuhan natin sa atin ng Dear IFM mga idol. Dear IFM. Sa mga idol pa rin natin kung nais nyo namang magbahagi ng inyong mga komento, mga salubin at iba't iba mga reaksyon sa inyong maririnig na drama ngayong hapon na ito ay maaari kayo mag-text sa ating text line 0908-271-7289. That's 0908-271-7289. Dahil naman tayo ay naka-Facebook Live ngayon, maaari kayong mag-chat o magbigay ng inyong mga komento sa ating Facebook page mga idol. Yan, maaari kayong magbigay ng inyong mga saloobin, mga komento sa inyong maririnig na kwento ngayong hapon na ito. Hanapin nyo lamang ang IFM Space Baguio. That's IFM Space Baguio. Naku, unang-una may nagkomento na. Pero maya-maya natin yung pag-uusapan mga idol. Diba? Unahin na muna natin ang kwento natin ngayong hapon na ito. Kaya sa mga idol pa rin natin na naghihintay ng ating kwento nga. Well, maya-maya na yan. Kaya sa mga idol pa rin natin, tutok-tutok pa rin. Dito lang yan sa 103.9 IFM Idol. Oras natin ay 1:17 na. Para itibado nga kablong mitibanglo. Basta RCEP Machinery Distribution, Pilmek Detan. Kada itiman nalon, itusto nga makinarya. Kayo'y nakikinig kay Deo Durant. Dear IFM. At 103.9 IFM Idol. Dear IFM at syempre, di ba? Binigyan ng katuwiran eh. Yan ulitin lang din natin, naka-live tayo ngayon. Sa mga idol pa rin natin na nais na magbigay ng inyong mga komento ay maaari kayo magbigay ng inyong mga komento nga sa ating Facebook page pa rin. Hanapin nyo naman IFM Space Baguio mga idol. At magandang hapon na muna sa mga idol natin na nanonood ngayon. Yung kina Idol Nori Mercoles, ayan. Kina Idol Emily Valdez, Idol Nina Flor Sanchez at Jomar Miguel. Magandang hapon sa inyo mga idol. Sa mga idol pa rin natin na marinig kayo dumaan sa ating text line. Ulitin lang din natin. That's 0908-271-7289. That's 0908-271-7289. At ngayong hapon ito mga idol, nako binabasa ko kanina ang ating kwento para kahit pa paano may recap tayo. Ayan, binabasa ko kanina ito na halos nung natapos ko na, napasana all talaga ako dun sa bandang huli. Kayo rin kayo mga idol, mapapasana all kayo. Pero ito muna mga idol, isang mga katanungang iiwan natin sa inyo mga idol, di ba? Gaano nga ba kaimportante ang siltang future o kinabukasan per se? Ganyan. Maraming nagsasabi mga idol sa atin na ang future daw ay hindi itong pwedeng makita dahil hindi natin alam kung ano nga bang pwedeng ibigay sa atin ng ating kinabukasan. Meron naman yung iba na nakikita ito dahil syempre dahil sa kanilang mga present action, alam na nila ang kanilang kinabukasan, lalong-lalo na kung yung action mo ngayon ay isang magandang action at saka nung dumaan na ng mga panahon ay may maganda itong dulot dahil yung mga blessings dumadating sa'yo. Pero meron at marami naman sa atin ang nagsasabing natatakot sila o yung iba naman ay nagpapasalamat dahil may kinabukasan pa. Pero anyhow mga idol, paano kung yung future mo ay kailangan magsakripisyo ng taong minamahal mo, di ba? May ganun. Yung tipong kailangan mong isakripisyo idol yung pagmamahal mo sa isang tao para lang sa magandang kinabukasan. Kaya mo bang isakripisyo yun? Well, sa hapon na ito mga idol, malalaman natin kung gaano nga ba unang isinakripisyo o nag-take risk itong si idol natin na nabigay ng kanyang kwento. Ngayong hapon na ito para sa ating Dear FM, ito nga ang kwento naman ni Idol Aliyah na pinabagataang Future. Yan ay para naman sa ating Dear IFM. Ano ang drama mo?
Ako, Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Hello mga ka-idol, isang magandang tanghali sa inyong lahat. Bago lang akong nakikinig sa programang ito pero mabilis akong naging avid fan ng mga idol dahil sa mga magagandang stories na napapakinggan ko. Halos lahat kasi mga idol ay nakaka-inspire. Mayroon naman nakakatawa, nakakaiyak, at syempre nakaka-inlove. Kaya sabi ko ay gusto ko na rin mapakinggan ang sarili kong kwento sa radyo. My name is Aliyah, Ali for short, 29 years old from Santa Rosa, Laguna. Dalawa na lang kami ng kapatid kong si Ate Sally na nagtatrabaho naman ngayon sa Taiwan bilang isang nurse. Nasanay na rin ako na magkalayo kaming dalawa dahil simula nang namatay ang aming mga magulang ay doon na siya nagtatrabaho at ako naman ay nandito lamang. Okay naman ang lahat. Masaya ako dahil kasama ko naman ang boyfriend kong si Gabi. Mga idol, 4 years ago ay sobrang nahihirapan ako sa buhay. I was 25 years old pero wala pa akong naiipon para sa future ko. Aminin man natin o hindi ay maliit talaga ang sweldo rito sa Pilipinas. At halos lahat ng sweldo ko napupunta lamang sa pangangailangan ko. Kaya ng mga panahon na yon ay hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko paghahandaan ang kinabukasan ko. Ito, pinilahan kita ng mga paborito mo. May fried chicken, french fries. Oh, meron pang sundae. Spaghetti rin pala. Anong gusto mong kainin? Yung chicken? Hindi kita aagawan ng balat, promise. Uy, love. Tama na. Hayaan mo na lang. Ganyan talaga yung buhay eh. Wala naman akong ginawang mali sa trabaho ko, diba? Never naman akong na-late. Lahat naman ng inuutos, sinusunod ko. Bakit sinama pa rin nila ako sa mga matatanggalan ng trabaho? Ang daya naman. Almost 4 years na ako sa kanila tapos ganito lang gagawin nila sa akin. Hayaan mo na lang. Wala ka rin namang magagawa eh. May mahanap ka pa namang iba dyan, promise. Hindi naman yun yung iniisip ko eh. Si Ate Sally. Panigurado, si sermon na naman ako noon. Maliwanag mo na lang kung bakit. For sure, maintindihan niya. Naku, si Ate. Sus! Parang hindi mo naman kilala yun eh. Hindi marunong makinig yun eh. Anong gagawin ko nito? Relax ka muna. Kapag kasi stress ka, mas lalo kang hindi makakapag-isip, okay? Halika, kumain na muna tayo. Pampawala ng stress ang pagkain, kala mo ba? Sige na nga. Nagugutom na rin naman ako eh. Ayan, ito yung iyo. 2-piece yan ha, parehas spicy. Ito naman yung inumin mo. Thank you. Hala! Si Ate! Tumatawag! Anong gagawin ko? Di, sagutin mo. Papagalitan ako nito eh. For sure, nasabi na sa kanya ni Tita Michelle. Yun yung una kong pinagsabihan bukod sa'yo eh. Sige na, sagutin mo na. Magbabanyo lang ako saglit ha. Hi Ate. Bakit po? Ano yung narinig kong nawalan ka raw ng trabaho? Oo pero naghahanap naman ako agad ng ibang mapapasukan eh. Ayusin ko lang yung clearance ko. Sorry, Ate. Si
Hayaan mo na. Ano pa bang magagawa ko? Nandiyan na yan. Huh? Hindi ka galit? Hindi. Blessing in disguise na siguro yun. Paano naging blessing in disguise na rin yun? Matutuloy na yung plano natin. Pwede ka nang sumunod dito sa Taiwan. Tutulungan kitang makakuha ng visa mo. Residente na rin naman ako dito. Kaya mas magiging okay ngayon. Ha? Papapuntahin mo ako sa Taiwan? Ate, ayoko nga sabi. Dito lang ako sa Pilipinas, okay? Ano ka ba? Hindi mo ba naisip na baka panahon na yung nagsasabi sa'yo na walang swerte mo dyan? Baka nandito. Ang sinasabi ko lang naman, subukan mo. Mas makakapag-ipon ka dito. Magkasama pa tayong dalawa, di ba? Pero ate... Pag-isipan mo lang ng mabuti. Kapag nakapag-desisyon ka na, saka mo ko sabihan. Tutulungan tayo ng kaibigan kong nasa isang travel agency. Sige na, o may pasok ako mamaya. Night shift ako ngayon sa ospital eh. O mag-ingat ka dyan ha, okay? Ilak mo ng mabuti yung pinto. At huwag ka magpapapasok na hindi mo kilala ha? Okay? Sige na, bye! Actually, matagal na akong kinukulit ni ate na sumunod sa kanya sa Taiwan. Matutulungan niya daw akong makahanap ng trabaho roon. Pero ako na lang itong umaayaw. Una, kahit mahirap ang trabaho o kahit mahirap ang buhay, gusto ko pa rin nandito ako sa Pilipinas. At pangalawa, nandito kasi si Gabi. Alam naman nating lahat na hindi madali ang pumasok sa isang long-distance relationship. It's either susuko kayo o bigla na lang hindi magpaparamdam sa inyo ang isa. And besides, nasa edad na rin naman kami na pwede nang isama si Gabi sa mga plano ko sa buhay. Pero aminin ko na nung nawalan ako ng trabaho, ay nagdadalawang isip ako sa mga sinabi sa akin ni Ate Sally. Iniisip ko naman na baka wala naman sigurong mawawala kapag sumunod ako sa kanya sa Taiwan. Kaya lang, ang pinaka-problema ko ay hindi ko pa nasasabi ito kay Gabi. Ang bagay na yun, lalo na inumpisahan ko na ito. Inumpisahan ko na ito sa pag-apply naman ng visa. Thank you sa flowers, ha? Mahal to, no? Huwag mong isipin yung presyo. Kasi lahat ng yun, special kasi special ka. Oo nga pala. Ano nangyari kay Ate Sally? Di ba uwi siya ngayong buwan? Naudot ang uwi niya eh. Oh, bakit naman? Halos 2 taon na siyang hindi nakaka-uwi rito. May pinag-iipunan kasi siya. Sana naman pag-iipon para sa future family niya. Nako, malayo-layo pa yun. Wala pa sa isip niya ang pag-aasawa. Marami pa raw kasi siyang, alam mo na, gustong gawin sa buhay. Sa bagay, iba na kasi kapag may pamilya eh. Okay ka lang ba, love? Ha? Oo naman. Okay lang ako. Bakit? Wala lang. Pakiramdam ko kasi parang may hindi kasi nasabi sa akin. Wala. Ano ka ba? Sigurado ka ba? Pwede ka naman magsabi sa akin eh. Kahit ano pa yan, makikinig ako. Wala talaga. Okay lang talaga. Kilala mo naman ako. Minsan, wala sa ulirat. Hindi nga, Aliyah. May gusto ka bang sabihin? Wala nga. Okay lang ako, okay? Halika na. Mamasyal na lang tayo. Sayang ang oras kung uupo lang tayo dito buong araw. Sige, tara.
Hello? Hello, Aliyah. Kamusta ka na? Okay naman ako, ate. Napatawag ka. Nangangamusta lang ako. Oo nga pala. Lumabas na ba yung result ng visa mo? Hindi pa eh. Di bale. Baka next week, lalabas na yung result nun. Sana makapasa ka para magkasama na tayong dalawa dito. Mas makakaipon ka dito. Marami kang pwedeng pasukan. College graduate ka naman eh. Kaya madadalian ka. At saka, may connection naman ako para mas mapabilis yung paghahanap mo ng trabaho. Ate, masaya naman ako rito sa Pilipinas. May job interview nga ako next week eh. Job interview? Di ba sabi ko, huwag mo munang gagawin yun hanggat hindi natin nalalaman ang result ng visa mo. Sayang kasi ate. Alam mo na, opportunity din yun. Opportunity din naman tong pagpunta mo sa Taiwan Mas mapapadali ang pag-iipon mo. Makakasama mo pa ako. Parang lang kasing hindi ko nakikita yung sarili ko sa ibang bansa, ate. Teka lang ha, ayaw mo bang matuloy dito? Hindi naman sa ganun, ate. Yung mga dahilan mo sa akin. Obvious naman na ayaw mo eh. Bakit ba? Is it because of Gabby? Kaya ayaw mong matuloy dito? Naiintindihan ko yung nararamdaman mo, okay? But you have to be realistic. Think of your own future. Si Gabby naman, nandyan lang naman yan eh. Maghihintay at susuporta sa'yo. Huwag mong iikot yung mundo mo sa iisang tao. Ate, hindi lang naman po si Gabby yung iniisip ko eh. Ang hirap mag-adjust. Mahihirapan ako ng sobra. Saka, hindi ko talaga pinangarap na mangibang bansa. Ano ba? Subukan mo lang. Yun ang gusto kong gawin mo. Kapag nakaisang taon ka dito at hindi mo pa rin gusto, o sige, pagbibigyan kitang umuwi na lang dyan. Pero sa ngayon, ang gusto ko lang, subukan mo. Naiintindihan mo ba ako? Sige na te. May gagawin pa kasi ako eh. Sige na, ibababa ko na to. Mag-iingat ka dyan ha. Opo. Bye. Future. Sa salitang ito ako napahinto. Napaisip. Alam ko na mas hindi madaling mabuhay sa ibang bansa. Kaya nga doble ang takot na nararamdaman ko. Paano kung hindi ako magiging successful doon? Paano kung maaksaya lamang pala ang lahat ng efforts ko? At paano kung sa pag-uwi ko rito sa Pilipinas, wala nang taong naghihintay sa akin? Sobra akong nahihirapan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang lahat ng ito kay Gabby. Hindi ako sigurado kung ano nga ba ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang tutuloy na talaga ako sa Taiwan. Na ayaw ko naman talaga siyang iwan. Ayokong masira ang relasyon namin. Pero dahil sa salitang future, parang handa ko nang i-risk ang lahat. Ito iced coffee. Tamang-tama lang ang pagkakatimpla ko dyan. Ginamit ko yung bagong order kong kape. Uy, thank you. Kailangan ko to ngayon eh. Marami pa kasi akong gagawin mamaya. Ang sarap Nakakagaan ng pakiramdam. Ano pala yung sasabihin mo? Pero bago yun, maganda ba yung mood mo ngayon? Nakainom na ako ng kape. Kaya maganda na yung mood ko. Bakit? May sasabihin kasi ako eh. Baka masira yung mood mo. Kung ubusin mo muna kaya yung kape. Alam mo na, para hindi masira yung mood mo. Ano ba kasi yung sasabihin mo? Di ba nasabi ko na sa'yo yung plano ni ate na papupuntahin niya ako sa Taiwan? Bakit? Nag-apply ka na ba? Ito, basahin mo na lang. Nakapasa ka sa visa mo sa Taiwan? So, nag-apply ka na pala. Kailan pa? 2 months ago. So, anong masasabi mo? May dapat ba akong sabihin?
Gabi naman, alam mo naman ang ibig sabihin yan eh. Permanente na akong titira doon. Gusto ko lang malaman kung anong gusto mong sabihin. Importante ba yun? Ano ba? Wala ka bang masasabi o mararamdaman? Hindi mo ba ako bibigilan na umalis kasi kung yun ang gusto mo, susunod naman ako sa'yo eh. Sandali. Ang ibig mong sabihin kapag ayaw kong umalis ka, hindi ka alis? Oo naman. Ayaw ko rin naman pumunta ron eh. Mas magiging matibay lang yung desisyon ko kapag ayaw mo akong umalis din. Tatalikuran mo ang opportunity na to dahil sa akin? At ano makukuha ko doon? Anong makukuha mo? Siyempre, makakasama mo ako. Hindi ba tama yung sagot na yon? Aliyah, kilala mo ako. Ayaw kong nakakasagabal ako sa ginagawa ng isang tao, lalo na kung opportunity yun. Eh paano tayo? Alam mo naman na parehas tayong hindi naniniwala sa sa long distance relationship, di ba? Yan bang katahimikan mo, sakto sa iniisip ko. Ayaw kong mag-alala sa'yo araw-araw. Ayaw kong palagi na lang ako nag-iisip kung ano na bang ginagawa mo doon dahil wala naman akong magagawa eh. Malayo tayo sa isa't isa. At yung pagdududa, palagi nang nakadikit sa atin yun. Oh, sige. Dahil sa ayaw mong magdesisyon, ako na lang ang gagawa, okay? Hindi na ako aalis. Yan ang hindi mo dapat gawin. Kinabukasan mong nakasalalay dito, huwag mong itapon yun. Pero ayaw kong malayo sa'yo. Kaya hindi na lang ako aalis, okay? Hindi na lang ako aalis. Kapag hindi ka tumuloy, may kipaghiwalay ako sa'yo. Pero kapag natuloy ka, tatapusin na natin ang relasyon na to. Ano? So, ganun na lang yun? Nagbigay ka nga ng desisyon mo, pero tinanggalan mo naman ako ng pagkakataon na mamili. Eh kahit ano palang piliin ko, maghihiwalay pa rin pala tayo bandang huli. Ano to? Wala akong choice. Ikaw na nga nagsabi na parehas natin ayaw sa ganung relasyon. Paano tayo makakasurvive kung parehas ngayon ang paniniwala natin? Na mangilan-ngilan na lang ang nagkakatuluyan na may long distance relationship. Kaya habang hindi pa tayo nagkakaroon ng samaan ng loob o nagkakasakitan, tapusin na lang natin. Itatapon mo na lang yung 5 taon natin. Dahil lang sa ganito. Ano bang gusto mong gawin ko? Bigyan mo ako ng seryosong sagot. Binigyan mo nga ako ng option. Pero parehas lang din naman yung solusyon. Mawawala ka sa akin. Ano? Hihintayin na lang natin na makalipad ako sa ibang bansa tapos ano? Saka tayo maghihiwalay? Ano to? May expiration date yung relasyon natin? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Eh ano? Alam mo, nandito pa lang ako sa Pilipinas. Hindi na tayo magkaintindihan. Yun na nga eh. Dito pa lang. Ito pa lang ang sitwasyon. Hindi tayo magkaintindihan. Paano na lang kung malayo na tayo sa isa't isa? Mas mahihirapan lang tayo. Ano? Talagang ganyan yung paniniwala mo? O sige, ganun na lang. Sa araw ng pag-alis ko, tatapusin na natin tong lahat, okay? Sulitin natin ang mga araw na meron tayo. Yun yung gusto mo, di ba? Di ba? Mas mabuting saka na lang tayo mag-usap. Yung parehas na tayong kalmado. Sige, alis na ako. Gabi! Gabi, ano ba? Naririnig niyo ba? Bigla silang dito na naman papasok mga idol yung yung tipo masasabi talaga natin lahat naman talaga tayo ay halos may trust issues sa isa't isa. At hindi talaga maiiwasan yun. Pero dito sa ating sitwasyon na hinaharap niya ito na iiyak kayo. Actually noon, di ba? Na parang pumayag pa yung boyfriend niya na may ibang bansa siya. Siguro dahil naisip niya rin na mas mapapabuti siya doon dahil kasama niya nga rin yung ate niya. At least kayo parang titiwala siya dahil may kasama siyang kamag-anak na doon sa kanilang bansa. Pero tingnan natin na mga idol. Ito na. Tuloy na natin ang kanyang kwento. Parang mas lalo pa yatang naging magulo ang lahat dahil sa pag-uusap naming yun ni Gabi. Mas lalong hindi ko alam kung ano nga ba ang gagawin ko. Hahabulin ko ba ang future ko o mananatili ako sa tabi ng taong mahal ko? Ng taong palaging nasa tabi ko, lalo na noong mga panahong pakiramdam ko, mag-isa na lang ako. Alam
na sinasabi nyo ngayon na hindi ako mapapakain ng pagmamahal? Na bakit pag-ibig ang pipiliin ko kapalit ang magandang buhay na posibleng nag-aabang sa akin sa ibang bansa? Naiintindihan ko naman ang lahat ng iyon. Pero kapag nasa punto ka na ng buhay mo na alam mong natagpuan mo na ang taong gusto mong makasama, ay bibitawan mo pa ba? Susubukan mo pa ba ang gawin ang isang bagay na alam mong pwedeng maging daan para mawala siya sa iyo? Dahil hindi ko alam kung ano nga ba ang pipiliin ko, ang future na pinapangarap ko, ang future na kasama ang lalaking pinaka-mamahal ko. Kayo na humusga mga idol. Kaya tayo palagi nahihirapan mga idol. Pag-usapan nga natin yan, yung mga tipong nagpupunta ng ibang bansa kasi nga ay marami sa atin talaga yung tipong nahihirapan sa mga long distance relationship na yung iba ay syempre dala nga ng trust issues na sabi nga natin kanina ay marami nga sa atin ang may trust issues. Pero linawin natin mga idol dahil wala ganoon talaga nangyayari sa Pilipinas. Kung maayos lang talaga dito sa Pilipinas na mas maayos yung ekonomiya natin, hindi sana o wala sanang ganyang mga issues na long distance relationship, di ba? Nakakabilib nga sa ibang bansa kung makikita niyo yung mga magkarelasyon, mga couples, mga partners doon halos magkakasama sila palagi, 'di ba? Na hindi mo yung isa bihira mo makita mag-abroad para magtrabaho lamang. Lalong-lalo na sa mga nakakaangat na bansa, 'di ba? Kung mapapansin niyo, magkasama sila hanggang sa alam niyo, magkakilala, magkasama, 'di ba? At gumagawa ng sarili ng future, 'di ba? Pero ending madalas din sa nila ay syempre hindi na maiwasan na maghiwalay dahil siguro nga nakaramdam sila ng mga lamig o ibang kate sa ibang tao. Oh well, yan talaga mga idol. So mga idol pa rin natin maaari kayo magbigay ng inyong mga komento sa ating kwento. Yan yung unang parte niya ayan, maaari kayo magbigay ng inyong mga komento sa ating Facebook Live muna ngayon at maya-maya natin basahin yung mga nag-send naman ng kanilang mga komento sa ating text line Ayan at ngayong hapon na ito, magandang hapon kina idol. Ayan Maria Maria Fer Rupio. Ayan, magandang hapon sa inyo mga idol. Ayan, unahin na rin natin mga na-idol natin na nakikinig naman mula naman sa ibang ibayo o ibang dako ng ating mundo. Ayan sa ating Zeno FM punta niya sa ating Zeno.fm. Diba? Kung tutusin, marirealize natin sa mga ganitong istorya, diba? Hindi lang naman magkarelasyon, pati sa pamilya, no? Doon mo malalaman na talagang mahirap sa bansa. Diba? Talagang kailangan pang magtrabaho ng isang tao o kailangan pang magtrabaho ng isang mahal mo sa buhay sa ibang bansa para lang maiangat ang iyong buhay mga idol, diba? Oh well, as usual, kaya sa mga idol natin, kung kayo ay maghahalal man ng susunod na Pangulo, di ba, sa darating na eleksyon, isipin natin dapat yung Pangulong ito ay may capable gawing 1 peso is to $1, di ba? Mas okay siguro yun. Isipin nyo, yung 1 peso na o yung $1 na iniipon ng ilang mga idol natin sa ibang bansa, lalong-lalo na pag ikaw nagtatrabaho sa US, o kaya 1 peso is to 1 pound, mga ganyan, euro, diba? Ay halos kapantay na ng ating ekonomiya, diba? Hindi na natin kailangan o hindi na natin mararanasan maghirap siguro dito at yung iba yung mga ibang bansa na. At least kahit pa paano mararanasan pa rin natin na maasama yung ating pamilya, na hindi natin sila naiwan o yung iba ay nangungulila. Lalong-lalo na yung mga bansa mo pupuntahan pa ng ilang mga OFW ay hindi mo alam kung kasiguraduhan kung ligtas ba ito o hindi, dahil syempre may ilang conflict din sila sa kanilang bansa, di ba? Na syempre madadamay yung kung sino mang helper o kung anumang trabaho niya sa ibang bansa. Well, hopefully, ayan mga naman hapon sa mga idol natin dyan sa may Bulacan, Santa Maria, Bulacan. Ayan, kina idol JR Obino, ayan, Flores. Mga naman hapon sa inyo mga idol. Kamusta yung mga idol din natin na masyal dito nung isang araw, di ba? Sige. Idol natin maaari pa rin kayo magbigay ng inyong mga komento sa ating Facebook page, sa ating Facebook Live at ganoon din sa ating text line sa 0908-271-7289. Komento muna. Mamaya na tayo bumate para mapahabang ating usapan. Ayan.
Dear IFM. Ano ang drama mo? Ako, Dear IFM. Dear IFM. Ano ang drama mo? Ako, Dear IFM. Dear IFM. Diyan lang mga idol, ang ating unang parte naman ng kwento naman ni Idol Aliyah ngayong hapon na ito. Na mekaniko si Monaco ng iba't ibang mga samot-saring dududa o pagkakaroon ng medyo paiba-iba ng loob si Idol, di ba? Aliyah. Sa niyang mararamdaman kung susundin niya ba yung ate niya o yung bugso ng kanyang damdamin. Pero sa mga idol natin, kung may mga reaction kayo sa ating kwento ngayong hapon na ito, ay maaari kayo magbigay o mag-text sa ating text line 0908-271-7289. That's 0908-271-7289. O naman sa ating Facebook Live. Ayan, ang hapon na ito mga idol sa ating Facebook page. That's IFM Space Baguio. Hanapin nyo pa rin IFM Space Baguio mga idol. At ito nga mula sa ating text line. Sabi naman dito ni Idol Madam Rachel. Ayan, naku girl, trust lang ang kailangan. At kung talaga para kayo sa ni Gabi ang isa't isa at kayo ang itinadhana, kayo talaga, pero hindi naman darating din si Mr. Right sa tamang panahon. Yan, magandang hapon sa inyo dyan kina Idol Leslie. Ayan, at saka sa mga idol natin sa may binyahan na mahal daw ni Idol Rachel Nax, di ba? Lupit naman. Ayan. At sabi naman dito ni Idol Nina Floor, yung kanina na may na kagad siya, may responde na kagad. Reaction na kagad sa ating drama ngayong hapon nito na hindi pa gaano may pupus kanina lamang. Dahil nga syempre nag-iwan tayong katanungan. Sabi niya dito ay para sa akin is future. Mahirap man iwanan ang mahal, pero kung kinakailangan ay dapat lang. It depends on your mind and heart kung ano nga ba ang pipiliin mo. Ngayon kasi ang ibang mga tao, ang ginagamit nila ay ang utak dahil sa hirap ng buhay, di ba? Pero dapat din huwag din natin kasi kalimutan ang puso. Tandaan, magkasunod lang ang utak at saka puso. Pero na muna yung sa baba. Tsaka na yan kasi nakuhuli niya. Lagi yung tandaan yung mga idol. Iba kasi sa atin mas inuuna yung pababa bago yung nasa taas. O diba, pabaliktad. Ano kaya nakatayong patiwarik gano'n. Ayan. At mga hapon muna sina Idol Maria Faye at kina Idol JR. Mula naman sa idol natin o sa mga idol natin dyan sa may Bani Pangasinan at dyan sa may Bulacan. Mga hapon sa inyo mga idol. Ayan. Balik tayo sa ating text line. Sabi lang dito ni 557, ang hirap talaga pag nakatali ka sa pagkakataong napakamahal o napamahal ka na sa tao o isang lugar, pero yung cost of living sa isang lugar. Ano? Parang may kulang sa text mo, Idol. I-check mo yun, ha? Yan. Yung tipong ang hirap. Tipong hirap siya magtiwala, hindi sa partner niya, kundi sa sarili niya. Kasi baka siya yung matukso. Sabi naman ni 336. Diba? Meron yung gano'n mga idol, yung tipong ayaw nilang iwan kung ano man yung meron sila ngayon. Dahil syempre, magte-take risk ka nga naman, di ba? Ikaw ay pagpipiliin ng buhay kung saan nga ba mapupunta yung pagmamahal mo o yung buhay mo, di ba? Doon sa taong makakagaan mo, yung magkakaroon ng makakasama mo habang buhay, di ba? Kahit paano ay kayong mag-aangat, kayong dalawa mag-aangat sa isa't isa. O yung isa ay kailangan magsakripisyo para kahit paano siya yung umangat, tsaka mo napapaangitin yung kasama mo pag nakaangat ka na, di ba? Hindi yung sabay-sabay. Pero nakadepende yan sa lagay ng buhay at sa tadhana nga o kapalaran na binibigay sa atin ng buhay, mga idol. Ito sabi nga ni 557, sige, ayusin mo yung text mo. Ayan. Ang hirap talaga pag nakatali ka na sa pagkakataong napamahal ka na sa tao o sa isang lugar, pero yung cost of living napakamahal din, mga idol, sa isang lugar. Yun pala yun. Diba? Yung cost of living kasi, mga idol, diba? Depende pa, sabi nga natin kanina, depende pa yan sa uri ng pamumuhay mo naman, diba, na kung ano man yung lagay ng ekonomiya nyo din sa isang lugar, diba? O dito kasi sa Pilipinas talagang mapapasabi ng
Diba? Oo. Ganyan talaga mga idol, diba? Kailangan natin magtis-tis kung talagang gusto natin muna mag-stay dito. Pero ilan naman din sa atin mga idol ay nag-stay naman dito ay umangat naman din ng buhay dahil sa sipag at tiyaga at kahit paano sa kanilang patience, diba? O, ano bang Tagalog ng patience, diba? O, paghihintay, diba? At kanilang pag-aaruga ng mga bagay-bagay, ang pag-aalaga ng mga bagay-bagay, diba? Umiiwas sa tukso, umiiwas sa mga maling gawin, diba? Sabi naman ni 919 ay iba yung nararamdaman niya daw mga idol. Bakit daw parang pakiramdam kong tinakot yung BF niya nung kakilala ng ate niya para mapapayag yung BF niya daw. Diba? Yung tipong mapapayag daw yung BF niya na umuho dun sa desisyon niyang mag-abroad siya na parang, diba? Nawalan pa nga siya ng choice kanina, diba? Hindi natin alam. Pero baka mamaya nasa susunod yan ng mga kwento, nasa part 2 yan ng kanyang kwento. Yan ha. Sa mga idol pa rin natin ha, sa mga nais pa rin magbigay ng kanyang mga reaksyon, mga salubin sa ating drama ngayong hapon na ito ay maaari kayo magbigay ng inyong mga komento sa ating text line 0908-271-7289 0908-271-7289 okay, sa ating Facebook Live. Magandang hapon na muna kina idol Madam Colette's busy Sugar Baking. So yan, Nerd Ski Mas kina idol MJ Madrid, magandang hapon. Sherry Misaga, magandang hapon sa inyo mga idol at sa iba't iba nating mga idol na ating tagapanood o mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live. Magandang hapon sa inyo mga idol. At tayo magbabalik mga idol para naman sa pagpapatuloy naman ang kwento naman ni Idol Aliyah ngayong hapon na ito sa ating Dear IFM. Dear IFM. Dito lang yan sa 3.9 IFM Idol. Alas natin ay 1:59 na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Okay, stay tuned na. Dali lang mga pala. See you later mga idol. Karamdaman ba ang problema mo? Alright mga idol, tayo babalik para sa ating hapunang kwentuhan ngayong hapon na ito para sa ating Dear IFM na pinamagandang future. Antayin lang natin dahil may ilang mga paalala pa rin tayo sa inyo mga idol, ha? Magsuot ng mask, sabi dito. Rinig yan. Tamang paggamit daw ng mask. Sige. Ito ay maging epektibo, narito ang tamang paraan ng paggamit nito. Una, hawakan ng mask sa strap at siguraduhin natatakpan nito ang bibig at ilong. Tandaan na ang white side ng mask ang nasa loob at ang blue o ang may kulay na side ang nasa labas. Sunod ay imolde ang nosepiece ayon sa hugis ng iyong ilong. Sa paghubad ng face mask, sa strap ito hawakan at saka itapon sa tamang basurahan. Huwag kalimutan na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Kayo'y nakikinig kay Deo Durant. Ano ang drama mo? Ako, Dear IFM. Ano ang drama mo? Ako, Dear IFM. Dear IFM. 103.9 IFM. Idol! 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 Yan. Tayo nagbabalik naman mga idol para naman sa ating pagpapatuloy naman ng kwento ngayong hapon na ito sa ating Dear IFM. So mga idol pa rin natin na nais na magbigay ng inyong mga reaksyon sa loobin at iba't iba pa mga samot-saring mga relate o kung nakarelate kayo. Text sa ating text line 0908-271-7289 0908-271-7289. Okay naman sa ating Facebook page kung saan nga tayo ay na-Facebook live ngayon mga idol. Ayan, magandang hapon naman sa mga idol din natin na nanonood. Tandaan na, nasa ano tayo ngayon, pag nagmo-monitor kasi tayo sa computer, hindi natin makita kung sino yung mga nanonood. Pero sa cellphone, lalang-lalang kung ito yung ginamit nating pang live, makita natin sino manonood. Pero yan, magandang hapon sa mga idol natin nanonood. Hindi ko man kayo mabati lahat, pero magandang hapon sa inyo mga idol.
Sa ating pagpapatuloy naman ng ating istorya o ng ating kwentuhan ngayong hapon na ito, kung kanina narinig natin na parang ayaw niya pang umalis sa bansa si Idol Aliyah kasi nga nawalan siya ng trabaho dito at dalawa na lang sila ng kanyang ate na nasa Taiwan ngayon bilang isang nurse at ngayon ay kinukuha na siya ng kanyang ate dahil syempre nawalan siya ng trabaho, tinanggal siya sa trabaho. At ang system mga idol ay ayaw niyang umalis dito sa ating bansa dahil maiwan niya ang kanyang boyfriend mga idol o kayang jowa o yung soon to be husband dahil syempre iba-iba kasi yung iba yung nararamdaman niya, paano kung magganito, paano kung ganyan, paano yung mga ganito, paano kung hindi na siya yung aking minamahal o wala na maghintay sa akin pagbalik ko dito, mga ganyang pakiramdam mga idol. Pero in the end mga idol, diba, pagkatapos na hindi niya sinabing makakapunta na siya ng Taiwan dahil na-approve ng kanyang visa, ay nalaman naman din ito ng kanyang boyfriend at in the end ay mas pumayag pa nga ito para mapaganda palalo ang kanyang buhay, itong idol natin na nagbigay ng kanyang kwento. Pero ayaw niya pa rin itong sundin dahil syempre nga ay puso ang kanyang paninindigan. Pero mga idol, di ba, ay dun sa pag-ibang bansa niya dahil natuloy na nga siya, ano nga ba kaya nga mangyayari? Sino bang una matutukso? May matutukso kaya ang tanong, kaya naman may mga bagay kaya na magpapahiwalay o magiging dahilan ng pagkasira ng kanilang pagsasama mga idol. Narito na nga mga idol ang pagpapatuloy naman ng kwento naman ni Idol Aliyah sa ating Dear IFM ngayong hapon na ito na pinabagatang Future. Dear IFM. Ano ang drama mo? Ako, Dear IFM. Isang linggo kaming hindi nag-usap ni Gabby. Kahit gustuhin ko man na siyang suyuin, ay hinayaan ko na lamang. Binigyan ko siya ng space para mapag-isip. Dahil kung ano man ang sasabihin niya, yun ang susundin ko. Alam ko na parang hindi tama, pero yun ang gusto kong gawin. Future na kasama si Gabby ang pinipili ko. Anhin ko naman ang magandang kinabukasan, magandang trabaho, at maraming pera. Kung ang naging kapalit naman ito ay ang nawala sa akin ng taong mahal ko. Isang pagmamahal na pinangarap ng kahit na sino dito sa mundo. Yan ang sinasabi ko mga idol. Gabi? May dala nga pala akong ice cream. Tayo mga idol, ha? Nagbabakasakaling gusto mo ng dessert. Sige, pasok ka. Nag-iimpake ka na pala. Kailan ang alis mo? Mamayang gabi na. Bakit ka pumunta rito? Gusto ko lang mag-sorry sa'yo dahil sa mga sinabi ko sa'yo. Wala na yun. Kalimutan na lang natin yon. Gusto mong malaman ng totoo? Parang kasing hindi ko kaya na malayo sa'yo ng ganong katagal. Yung tipong hindi kita basta-basta mapupuntahan kapag gusto kitang makita. Nasanay na kasi akong palagi kitang kasama. Kaya nga sabi ko sa'yo, hindi na nga lang ako aalis, di ba? Kasi yan din naman yung nararamdaman ko eh. Gustuin ko man na huwag kang paalisin. Pero hindi yun tamang gawin eh. Ayokong palampasin mo yung isang pagkakataon sa buhay mo nang dahil lang sa akin. Ayokong dumating ka sa puntong pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Pero mas importante ka. Mali yan eh, Aliyah. Mas importante yung kinabukasan mo. Tsaka diba, may mga pangarap ka. Malay mo, doon pala lahat ng yun matutupad. Hindi rin naman ako magiging masaya. Kasi, hindi naman din kita kasama eh. Mas importante yung pagmamahal kesa sa pera. Aanhin ko naman yung pera kung wala ka naman sa tabi ko. Hindi naman ako mawawala sa iyo eh. Nandito lang ako. Naghihintay. At bilang boyfriend mo, nandito ako para suportahan ka. Oo, magiging mahirap sa una. Pero makakaya din natin yon. Gusto mong subukan natin, di ba? Sige, pumapayag ako. Bakit naman biglang naging okay sa'yo yung lahat? Kasi ayaw kitang mawala sa akin. Kaya lahat tatanggapin ko para sa'yo. At ayaw kong makasagabal sa lahat ng plano mo sa buhay. Gusto kong makita kang maging successful sa buhay. Gusto kong makita na natupad mo ng lahat ng pangarap mo.
Kaya kahit masakit at mahirap, nandito ako para suportahan ka. Mali din naman na iikot lang yung buhay natin sa isa't isa. May mga gusto rin tayong gawin para sa buhay natin, di ba? Magagawa naman natin yun ng hindi naghihiwalay, di ba? Saka, continuous pa rin naman yung communication natin. Di ba? Hindi naman mapuputol yun, di ba? Oo naman. Nandiyan yung Skype. O, hindi kaya yung Facebook. Oo nga. Kaya natin to. Basta mangako ka, walang sukuan ha. Yung mga pangako natin sa isa't isa, na magiging matapat tayo sa isa't isa, okay? Oo naman. Hindi ko yun kakalimutan. At huwag kang mag-alala. Dadalawin kita doon. Hintayin mo lang ako. Sige. Sige, gusto ko yun. Tapos kapag nakatagal na ako doon ha, pwedeng ikaw naman yung i-petition ko. Tapos magkakasama na tayong dalawa. Ganun nga. Tiis-tiis lang muna tayo sa ngayon. Basta, ang gusto kong palagi mong tandaan na kahit anong mangyari, mahal na mahal kita, okay? Alam ko naman yun eh. Mahal na mahal din kita. Mag-iingat ka doon, ha? I-message mo agad ako kapag nakarating ka na. Lagi ako mag-o-online para anytime pwede tayo mag-usap. Wag na lang kaya ako umalis. Okay, doon na naman tayo eh. Maging maayos din ang lahat, okay? Masasanay din tayo. Saka isipin mo na lang, hindi ka naman habang buhay na hindi makakauwi dito eh. Pupuntahan nga kita, di ba? Ang lungkot kasi. Hindi pa nga ako umaalis. Namimiss na kita agad. Ikaw talaga. Palagi mong isipin na mahal na mahal kita at palagi lang ako nandito. Naghihintay sa'yo. Kaya naman malungkot. Mahal na mahal kita. At mahal na mahal kita. Magkalayong agwat, gagawin ang lahat. Mapasayo lang ang pag-ibig na alay sa'yo. Ang awit na to ay awit ko sa'yo. Sana ay madama, magkabila man ang ating mundo. Kahit nasan ka man, hindi ka papalitan. Nag-iisa ka lang, kahit na langit ka at lupa ko ang bituin, ay aking dadamhin. Pag naiisip ka, sabay kayong naniningning. Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang
gabi, ang oras natin ay magkasalungat. Aking hapunan ay umagahan, ngunit kahit na anong mangyari, umaga at dyan ay gabi, ang oras natin ay magkasalungat. Aking hapunan ay umagahan, ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay magkakapiling ka. At yan ang dahilan kung bakit sobrang mahal ko si Gabby. Alam ko kasi na kung ano man ang magiging desisyon niya ay para sa ikabubuti naming dalawa yun. For the past few months ay sinulit naming dalawa ang isa't isa bago ko lumipad pa Taiwan. Nung araw ng alis ko ay halos parang ayokong pumasok sa loob ng airport. Nakayakap lang ako sa kanya at pinipigilan ang mga luha. Pero sinabi sa akin ni Gabby na kailangan lang muna naming magtiis sa ngayon. Well, nung una, mga idol, ay medyo nahirapan ako sa buhay sa Taiwan. Kahit kasama ko si Ate Sally ay homesick na naman ako. Ito ang tanging kalaban ko. Bago pumasok sa trabaho at pagka-uwi ay parati kong tinatawagan si Gabby. At kapag day off ko naman ay gusto ko lang na maka-video chat kami kahit pinapanood ko lamang siya sa kanyang ginagawa. Hindi rin naman nagtagal ay nakasanayan na naming dalawa ang long distance relationship. Yung mga halos araw-araw naming pag-uusap, naging madalang na. Hindi ko naman halos napapansin yon dahil sobrang busy ako sa trabaho. Hanggang sa nagkaroon ako ng isang close na kaibigan. Siya si Isaac. Halos araw-araw kami magkausap kahit mga day off namin at aminin ko, nararamdaman kong parang unti-unting nagiging magaan ang loob ko sa kanya. Aliyah, hatid na kita. Hindi na. Kaya ko naman yung sarili ko eh. I insist. Delikado sa gabi. Ito naman, parang hindi pa ako sanay. 2 years na kaya ako rito, no? Sige na. Gusto kitang ihatid. May sasabihin sana ako sa iyo eh. Ano yun? Sabihin mo na rito. In private na lang sana. Kaya nga gusto kita ihatid kasi dun ko na lang sasabihin. O sige. Kung yan ang gusto mo. Okay, tara. Alam mo, kanina pa ako naku-curious talaga dyan sa sasabihin mo. Ano ba kasi yun? Sandali lang. Sa totoo lang, kinakabahan ako eh. Muhugot pa ako ng lakas ng loob. Kasi baka magalit ka sa akin. Mangungutang ka ba sa akin? Hindi ah. Biro lang. Sabihin mo na kasi. Hindi naman ako magagalit eh. Okay. Aliyah, I love you. Ha? Alam kong hindi pa ito yung tamang oras para sabihin ko sa iyo yung nararamdaman ko pero ayaw ko nang itahago kasi sa totoo lang, nakakabaliw. Sigurado ka ba dyan? Baka naman nagkakamali ka. Baka hindi ako yung tinutukoy mo. Aliyah naman, hindi ba kita sosolohin kung hindi ikaw yun? Alam ko ang iniisip mo na baka niloloko lang kita pero sasabihin ko sa iyo na totoo yung nararamdaman ko para sa iyo. Pero bakit ako? Ang dami-dami namang iba dyan. Sa totoo lang, I don't even know. Basta ko na lang naramdaman yun sa iyo. At gusto kitang ligawan kung papayagan mo ko. Ay Saak, may boyfriend na ako at alam mo naman yun, di ba? Tsaka ayaw kong masira yung friendship nating dalawa dahil lang dito. Kung wala ka bang boyfriend ngayon, may pag-asa ba ako kung liligawan kita? Pero kasi... Just, please, answer my question, Aliyah. Okay. Then, sigurado naman akong yes siguro yan. Kasi wala ka namang sinabi. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. At papatunayan ko na mas karapat dapat akong mahalin mo. Ayaw kitang masaktan. Umasa, hindi ako ganung tao. Bakit nung tinanong kita kanina, hindi ka makasagot agad? Kung talagang wala ako sa'yo,
Kung wala akong pag-asa, dapat humindi ka na. I know, Aliyah, deep down in your heart, natutunan mo na rin akong mahalin. Sino ba yung palaging nandito para sa'yo? Di ba ako? Sa tuwing nalulungkot ka, ako ang palaging nasa tabi mo. Yung boyfriend mo. Sinasabi niya sa'yo na pupuntahan ka niya dito pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya kumikilos. Wala pa kasi siyang ipon. Kahit na. Kasi kung ako ang nasa posisyon niya, gagawin ko ang lahat para lang mapuntahan ka dito. Alam mo, aminin mo na lang kasi sa sarili mo na habang tumatagal, lumalaki ang pagkukulang niya para sa'yo. Gusto ko lang naman malaman na nandito ako para sa'yo para punan lahat ng yon. So handa ka maging rebound? Yes. If that's the only way for you to love me. Then I don't need your love. Ayokong pagmukaing kawawa yung sarili mo dahil lang sa akin. Hindi porket mahal mo ako, tatanggapin mo na lang lahat ng pwede kong maibigay sa'yo. Ay sa hinihintay ang pagmamahal. If that's the case, sige, maghihintay ako. Kahit gaano pa katagal yan, maghihintay ako. And I'm hoping that one day, you'll realize that I'm the best man for you. Please, Isaac, huwag mo namang gawin to sa akin. Kung hindi mo ako talagang mahal, hahayaan mo na lang ako. Pero bakit ngayon? Nakikita kong nahihirapan ka. Ang ibig sabihin lang yan, unti-unti ka na rin nahuhulog sa akin. Aliyah, again, maghihintay ako. Need you is all that I can say, but deep inside of me, you know I want you more each day. But time won't let me have the chance, so I got to see you even at a glance. I know it's hard for you to see exactly how much you mean to me. Since it's just a one-way street and I'm the only one who's on it, no one knows the way but me. I love you, can't you hear me? Oh, can't you please see through me? Oh, babe, I need your love so badly. Oh, it's no lie, so please believe me. In my heart, you'll see the real me. You just gotta give me a chance. Since I got that off my chest, all I need to let you know is I really did my best to keep this feeling inside. There's just no place to hide, so please be my can't you please see through me? Oh, babe, I need your love so badly. Whoa, it's the lie, so please believe me. In my heart, you'll see the real me. You just gotta give me a chance. Give me a chance. Give me a chance. At first ay nagugulan ako kasi feeling ko parang nai-inlove ako kay Isaac. Pero inassess ko ang sarili ko at pinakiramdaman ko ang puso. And at that very moment, napatunayan kong si Gabi pa rin talaga ang mahal ko. Na kahit sino pang lalaki ang dumating sa akin, siya pa rin ang pipiliin ko.
Kaya nang nagkaroon ako ng pagkakataon na makauwi sa Pilipinas ay kagad akong bumili ng ticket. Pero bago ko ginawa yun ay inayos ko muna ang sitwasyon na meron ako. Kaya kita pinapunta dito dahil gusto sana kitang makausap. Sa tingin ko, Isaac, kailangan mo nang itigil ang lahat ng ginagawa mo para sa akin. Gusto ko nang magpakatotoo sa'yo, okay? Walang patutunguhan tong lahat ng nangyayaring to. Pero... Let me finish first. For the past 5 months na halos wala kaming matinong usapan ni Gabby. Doon ko na-realize na kahit ano palang mangyari, siya pa rin yung mahal ko. Na kahit anong pagkukulang niya, kaya ko pa rin intindihin. Na kaya ko pa rin siyang hintayin. But you deserve someone better. Someone who will do everything just for you. At ako yun, Aliyah. Palagi namang may masihigit pa sa taong mahal mo, di ba? Hindi perfect na boyfriend si Gabby. May mga times na nagkakamali at nagkukulang siya. Kung tutuusin, kung imumulat ko lang yung mga mata ko, marami pang masigit sa kanya eh. Pero mas pipiliin kong manatili sa tabi niya. Siya pa rin yung pipiliin ko. Kasi siya lang yung nag-iisang tao na makakapagpasaya sa akin ng sobra. Aliyah, please, baka pwedeng pag-isipan mo ng mabuti. Yung sitwasyon yung dalawa, malayo siya sa'yo. Sigurado ka bang hanggang ngayon, loyal pa rin yan sa'yo? Alam mo, dapat nung pumunta ka nga dito, nakipaghiwalay ka na sa kanya. Kasi, di ba magkalayo na kayong dalawa? Hindi mo na makokontrol ang mga mangyayari sa inyo kasi malayo ka. Wala kang magagawa. Isaac, love is not about the distance. I love him so much that I am willing to give my 100% love and trust. It's all about the sacrifices and, waiting for the right time. Parehas kaming naghihintay sa tamang panahon na magkakasama din kami balang araw. And he is all worth the wait. That is so stupid. Bakit ka magsisettle sa isang taong hindi mo man lang mayakap o kaya mahawakan man lang? Diba? Kung meron namang taong nasa tabi mo ngayon na handa kang mahalin ng tapat. Alam mo, maiintindihan mo rin ang lahat ng sinasabi ko kapag natuto ka ng magmahal ng totoo. Hindi ako magiging tangang katulad mo. Magsisisi ka rin bandang huli. At alam mo, Aliyah, kapag nangyari yun, tatawanan na lang kita sa pagkakamali mo. Bye. Aliyah, anong ginagawa mo rito? Kailan ka pa nakauwi? Bakit hindi ko alam? Ikaw naman? Surprise nga eh. Hello! Sana nagpasabi ka sa akin na uwi ka pala. Di sana, sinundo kita sa airport. Hayaan mo na. Parte ito ng plano ko eh. Well, are you happy? Oo naman. Gano'n ka katagal dito? 2 weeks lang. Pero don't worry, okay? Yung buong 2 weeks na yon, sayo ko lang ibibigay. Kaya pala nitong mga nakarang araw, parati mo akong inaaway. Halos ayaw mo akong kausapin. Kala ko tuloy, may iba ka na ron. Ano ka ba? Hindi mangyayari yun, no? Alam mo namang ikaw lang ang pinakamamahal ko eh. Since nandito ko na rin, ako naman ang may surprise sa'yo. Ha? Ano yun? Makakapagbakasyon na ako sa inyo. Ha? Seryoso ka ba? Oo. Na-approve na kasi yung leave ko for 3 weeks. Kaya bumili na agad ako ng ticket. Kaya after 2 weeks mo rito, hintay ka lang ng mga 3 linggo, makakasama na tayo ulit. Yay! Akala ko, hindi mo na talaga ako pupuntahan dun eh. Pwede ba yun? Medyo natagalan lang, pero eto, makakapunta na ako sa'yo.
Kahit sandali lang. Gusto ko kasing bumawi sa'yo ng sobra. Dami kong pagkukulang sa'yo eh. Huwag mo nga isipin yun. Hindi, love. Kailangan ko mabawi. Kasi grabe yung tiyaga na binigay mo sa akin. Grabe yung pagmamahal mo. Kaya babawi ako, okay? I love you. I love you too. Parang imposible kung isipin ay kay makapiling. Tila isang panaginip ang lahat sa tuwing sinusukat ang distansya nating dalawa. Ngunit kahit kaano man kalayo, hindi ako susuko. Davao man to Bataan, Bicol to Japan. Pag-ibig natin ay hindi na mapipigilan. Malayo ka man, ikaw ay pupuntahan. Hindi ka susukuan hanggang sa aking mapatunayan na mahal, mahal na mahal, mahal na mahal kita. Walang distansyang sisira. Alam kong malayo ang mga puso. Teka, bakit lumalabo? Parang umihirap lalo ang sitwasyon. Diba dati distansya, ngayon ano pa nga ba? Hindi sang-ayon sa atin ng panahon. Ngunit kahit gaano man kalayo, hindi ako susuko. Davao man to Bataan, Bicol to Japan. Pag-ibig natin ay hindi na mapipigilan. Malayo ka man, ikaw ay pupuntahan. Hindi ka susukuan hanggang sa aking mapatunayan na mahal, mahal na mahal, mahal na mahal kita. Walang distansyang sisira sa atin. Ngunit kahit gaano man kalayo, hindi ako susuko. Davao man to Bataan, Bicol to Japan. Pag-ibig natin ay hindi na mapipigil. Yung hirap mga idol eh, yung tipong long distance, tapos may mga bagay na talagang pupunta sa'yo. Diba? Hanggang yung iba ay mamamaniobra nga ng puso. Tapos ang iba naman ay mananatiling consistent. Well, sana all nga mga idol. Diba? Kaya sa mga idol natin na in a long distance relationship, nag-work yan. Talagang consistent at may tiwala kayo. Masabi nga nila. Pwede natin i-apply yan. Tuloy natin ang kanyang kwento mga idol. Excuse me po ulit. Hindi ko na sinabi kay Gabi ang tungkol kay Isaac dahil ayoko masira ang bakasyon kong yun. And besides ay tinapos ko na rin naman at sinigurado ko naman na pagbalik ko sa Taiwan wala nang nag-aabang sa akin. After that vacation ay sumunod na rin si Gabi at siya naman ang nagbakasyon. At pagkalipas lang ng isang taon ay nagdesisyon akong umuwi ng Pilipinas kahit na hindi pa tapos ang residency ko doon. Oo, alam kong sayang pero mas pinili kong makasama nga si Gabi. Sapat na rin naman ang mga naipon naming dalawa na para sa kinabukasan namin. Naiintindihan ko na may sinayang akong magandang pagkakataon na ipagpalit sa pag-ibig. Pero sa saya na nararanasan ko sa asawa ko na ngayong si Gabi ay hindi ko naisip yun. For me, he's worth the risk. Sa bandang huli ay ang future na kasama siya ang pinili ko. Dahil ang future na yun ang siyang bubuo sa buhay ko. Dear
IFM. Ay hugot O, yan mga ni idol. Mr. Right. Ay hugot na dito. Ito, ang panyo. Nahuli kong ginamit para sandaling patigilin ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Tinawagan kita. Naghintay ako ng matagal. 1, 2, 3, 3 oras. Bawat minuto'y nakakainip dahil kada segundo'y bumabagal. Pero may bumibilis. Nakakainis dahil parang nagmamadaling umalis. Madaling umalis ang salitang pagmamahal. Dumating ka. Hindi ako nagsalita, hinawakan kita sa kamay. Kumapit ka ng mahigpit, tumabi ka sa akin. Nilagay ang ulo mo sa aking balikat at ibinulong ang mga salitang hirap na hirap akong talikuran. Mahal na mahal kita. Hindi ako sumagot. Isang malalim na buntong hininga lang ang aking hinugot. Nagtanong ka kung bakit lumabo, kung bakit humirap, kung bakit hindi na masarap, kung bakit parang pilit, bakit may sakit, bakit pumait ang pagsasamang dati nagdadala sa atin sa langit. Kung bakit unti-unting nakalimutan ang binuo nating pagmamahalan. Wala akong naibigay na dahilan. Dahil ang totoo, hindi ko na maipaliwanag ang aking nararamdaman. Sinubukan mo kong pigilan. Ipinaalala ang lahat ng ating pinagsamahan. Pero mas pinili kong huwag kang pakinggan. Dahil oras na. Oras na para talikuran ang ating pinagsaluhan. Ang ating pag-iibigan. Hanggang sa bigla ko nilang nakita ang pagtulo ng luha mula sa iyong mga mata. Bawat patak ay para akong kinakausap at sinasabing huwag akong sumuko at patahinin kita sa iyong pag-iyak. Na iparamdam ko uli sa iyo ang init ng yakap at muling ipadama ang bawat halik na kay sarap. Pero hindi kita pinansin at pinilit kong tiisin ang bawat kurot sa iyong damdamin. Kahit pa iyong pinagsisiksikan sa aking puso't isipan na muli kong paniwalaan ang nawawala nating pagmamahalan. Inabot ko sa iyo ang panyo, pero di mo kinuha at bigla kang tumayo, bigla kang lumayo. Binitiwan mo ang aking kamay at isang bulong na nagpapaalam ang iyong iniwan habang kumakaway. Tapos na ang kwento. Nagkanya-kanya na tayo. Tapos na ang istorya. Ang istorya ng ating pag-ibig. Bumuhos na ang luha sa aking mga mata at yun ay sinalo ng panyong aking daladala. Pasensya ka na kung di ko kayang makipagsabayan sa kanya at hindi ka na kontento sa isa kaya ipinagpalit mo ko sa iba. Ngayong malaya ka na. Ngayong kasama mo na siya. Ngayong sa akin ay wala ka na. Panahon ko na para magpahinga. Dahil pagod na akong maging tanga. Maging tanga at biktima ng pagmamahal ko na iyong binaliwala. Ngayong umalis ka na. Oras naman na para matuyo itong aking panyo. Nasawang-sawa na sa aking mga luha. At ito ang panyo na huli kong ginamit para sandaling patigilin ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. How can I make it through the day without you? You have been so much a part of me. I never know what to do. How can I carry on my way? The memories. Yun talaga yung struggle ng pagkakaroon ng adulting in a relationship, tapos biglang papasok sa long distance relationship. Kaya minsan yung iba sa atin ay talagang pinipili na lang maging single, diba, na dire-diretso yan hanggang adulthood na kahit pa paano naman ay maging single hanggang sa maging contented na sa kanilang buhay. Yung tipong darating na yung buhay nila o darating sila sa buhay nilang kaya na nilang pakainin ang sarili nila, may sarili nilang bahay,
partida, nagawa nila yon nung single sila. Kaya sa mga idol natin, diba? Wala namang masama kung single ka ngayon, di ba? Lalo kung nagpe-prepare ka talaga sa future na yung iba sa atin ay natatakot na gawin. Pero kung wala din naman masama kung nasa relasyon ka ngayon na kailangan mong mag-move sa mga panibagong chapters ng buhay, lalong-lalo sa pagkakaroon at pagbibuild naman ng future nyong dalawa na nasa relasyon, mga idol. Pero dapat at lagi nating iisipin din na kung kayo man ay nasa loob na ng isang relationship, dapat isipin nyo rin, mga idol, ang contentment at kung gaano nyo kamahal talaga ang isa't isa. Kasi minsan, diyan tayo nahihirapan magdesisyon eh. Magkakaroon tayo ng ilang mga alinlangan na siya na ba talaga? Parang ganito. Kaya hindi tayo makausad-usad kasi puro tayo tanong. Pero minsan kailangan din natin umusad din, hindi lang dapat para sa mga partners natin, kundi dapat din para sa sarili natin. Although nandun din naman dapat yung support system na i-build nyo yung isa't isa para sa future nyong dalawa. Pero syempre, dahil kahit naman sa future, kahit magkasama kayo, di ba, may mga unang mamayapa, di ba? O may mga gano'n na incidente, mga idol, or hindi natin maiwasan kasi ang death, mga idol, di ba? Minsan mararamdaman mo talaga magiging mag-isa ka. Kaya sa mga idol natin, dapat piliin nyo yung maging consistent at kahit paano yung may mga na-build kayong dalawa na hindi lang dapat para sa inyong dalawa, kundi dapat meron din kayong sag-iisa ring mga achievement na kahit naman pair kayo, may kanya-kanya pa rin kayong mga achievement outside of the relationship. Pero hindi naman ibig sabihin nun na isa sa mga achievement nyo doon ay yung pumasok sa tukso. Hindi siguro lumabas sa tukso, kaya naman ay lumaban sa tukso. Diba? Isa dyan sa mga pinaka-hardest achievement na ma-receive ng isang magkarelasyon, lalo sa long-distance relationship, mga idol. Lagi natin tatandaan yan, ha? Say you never go. Diba? Actually, maganda naman talaga ang opportunity at marami namang opportunity talaga dito sa Pinas. Pero, yun nga dahil sa cost of living ng mga idol na nagkakaroon tayo ng times na talagang maghihirap tayo sa isang buong linggo, isang buong buwan na napapunta na tayo mamamalimos na eh. Pero minsan kung talagang matibay ang paniniwala mo at talagang may mga taong handang tumulong sa iyo at talagang naging mabait kang tao, maraming talagang taong handang tumulong sa iyo din, di ba? Wala lang, masabi lang kasi kung tutusin, yung iba talaga sa atin napipressure nga dahil nga sa dala ng pera sa ibang bansa na kaya bumuhay nga ng sariling pamilya dito. Hindi kasi pressure talaga. Jordan Cez Villasan bilang Gabby, Camille Pereira bilang Sally, Rendel Castro bilang Isaac, sound technician and drama editor Martin D. Spoken word poetry by Mr. Wright, sa panulat ni Arlene Limsiaco, directed by Edu Horial. FM drama has never sounded better. Dear IFM. Ano ang drama mo? Ako, Dear IFM. Dear IFM. Nandiyan yung mga idol, ang buong kwento naman ni Idol Aliyah sa ating Dear IFM ngayong hapon na ito. Diba? Sa mga idol pa rin natin na nais namang magbigay ng inyong mga komento, mga salubin, kung nakaka-relate man kayo, ay maaari kayo mag-text sa ating text line 0908-271-7289. That's 0908-271-7289. Bago lahat, mga idol, mga naman ang hapon na muna kina Idol Aaron ng Irisan. Maganda daw yung babae doon sa may Sky World daw. Crush niya daw. Sa may bandang baba. Sila Madam Asia ata to, pwesto na beautiful girl. Crush ko yung nagbabantay dito sa Sky World, dito sa stall number 121. Sige, diba? Sa baba, Idol Aaron ng Irisan, sabi niya, diba? Yan ganyan kayo pumaparaan sa text line eh. Pero bakit hindi, diba? Para lang mapansin ka.
Di ba? Magandang hapon sa inyo dyan sa may Sky World, ha? Ayan. At sabi naman dito ni Madam Rachel, ayan, sabi niya, ganyan talaga kapag nagmamahal, be supportive to everyone, di ba? To everyone. Especially that one and only of yours. Yan. Sabi naman dito ni 919, kanina sarcastic pala at napipilitan naman pala siya, hindi dahil gusto niya pero ayaw niya talagang pumunta siya doon. O yung boyfriend siguro ito ni Aliyah sa kwento natin ngayong hapon na ito. Di ba na parang ang pagsabi niya, sige pumunta ka doon pero maghiwalay tayong dalawa. Pumunta ka man o hindi. Ganun. Ba ang gulo-gulo pero sa bagay parang kasing oo nga naman napilitan siya kanina, parang napipilitan siya or parang pinilit lang siya ng kung sino man pero yung pala ay iba pala, di ba? Pag ganun pala yun. 365, sana all po may long distance na jowa na may paninindigan. Ang hirap po kasi magtiwala ngayon tapos magkakaroon ka pa ng taong mamahalin tapos lolokohin ka rin pala sa huli. Kaya sa mga idol natin, dapat busisiin nyo yung mga jowa nyo. Pero kung talagang pipiliin niya kayong subastahin, gawin natin yung mga palalimin natin yung mga word na para hindi masyadong paulit-ulit yung salitang panluloko. Subastahin, ano pa ba yung bang talang itapon sa kangkungan, mga ganyan. Partner na gusto kang itapon sa kangkungan na lamang at iwan sa isang baba ng tulay, mga ganyan, diba? Figuratively, diba? Ay yun yung mga taong kahit palisin mo, yun yung mga taong kahit bigyan mo ng pagmamahal, hindi makikita yung worth mo bilang isang taong nagmamahal sa taong yun, diba? Ibig sabihin, simpleng-simple lang, yung karma is karma, di ba? O kung ikaw ay naging mabait sa inyong relasyon, tapos siya talaga ay hindi mapigilan magloko, ay alams na. Maraming mga paraan na mangyayari ay ang siste ay talagang iikot at iikot sa kanya yung maling ginagawa niya sa iyo noon o maling ginawa niya sa iyo noon, di ba? Kahit anong paraan yan, hindi siya iiwan. O yun lang siguro hindi iiwan sa kanya, yung masamang karma na bumabalik sa kanya, di ba? Yeah. 557, sabi dito, gigil na gigil siya doon sa lalaki doon sa doon sa nangaakit doon sa ating nagbigay ng storya ngayong hapon. Ang desperado naman po ng lalaki, yung kaibigan niya po kuno sa ibang bansa, alam niya palang may BF yung babae pero kaya niya ipaglalaban. Bantay sa lakay yan, idol. May mga ganyang mga lalaki, mga peste sa lipunan. Mga peste, sabi niya to mga peste sa lipunan, handang kumabit. Hindi yan lalaki kasi ang tunay na lalaki may respeto sa taong alam niya na mga pagmamayari na ng iba. Na kahit may pag-asa siya ay di niya to ipipilit. Di gentleman yung mga ganyan. Tapos dinidemonyo siya ng lalaki. Siraulo lang naman yung maniniwala sa mga ganyang lalaki, di ba? Gigil si Idol 557. Ulit. Actually, gigil pa siya since last week pa to. Lapit ko nang isave yung number nito. Boy gigil, ganyan. Pero kung tutusin mga idol, di ba, meron yung mga ganyan dahil nakakaramdam sila ng mga pagkakataong sila din mismo ay nakakaramdam ng loneliness sa ibang bansa, tapos may nakita silang it's either may asawa na or kahit paano ay dalaga pa rin pero may jowa dito sa naiwan at kasalukuyang nasa kasagsagan nga ng kahirapan ng long distance relation. Kahirapan talaga na tipong may mga hindi pagkakasunduan dahil malayo sila sa isa't isa, di ba? Pero kung tutusin mga idol, di ba? Kung consistent talaga yung babae at alam niya talagang ginagawa niya yung trabaho niya para sa future ng nilang dalawa, ng kanyang partner niya na iniwan niya, or babae man o lalaki ito, di ba? Kung talagang consistent siya at talagang yung sinakripisyo niya ay tama lang, di ba? Blessings may be upon you, sabi nga nila. Diba? Dahil natutunan mong lumaban sa natutunan mong lumaban sa sa tukso, 'di ba? Sabi nga naman dito ni Idol Rachel Loreto, good PM, karma is life o tukso, layuan nyo ang isa't isa, wag po kayong manloko, sabi niya, 'di ba?
Yan lang naman talaga mga idol dahil din sa siguro nakakaramdam ng hindi rin natin masisisi itong lalaki dun sa ibang bansa na talagang nilalagyan siya ng kung ano namang lagay ng isip niya dun sa babae, pero kung talagang mahal talaga ng babae yung guy, di ba, hindi niya talaga papasukin yung buhay na kanyang lukuhin niya yung diwan niyang jowa dito sa bansa, di ba? At least kahit pa paano, isa sa ito sa mga relasyon na kayang patunayan na kahit na long distance relationship sila ay kaya nilang patunayan na strong pa rin sila sa isa't isa dahil yung isa sa kanila di ba, o kaya kung meron din naman itong lalaki, syempre hindi natin alam, di ba, ay nalabanan nila yung tukso nila sa isa't isa, di ba, o yung tukso nila na umaaligid sa kanilang dalawa, na which is yun nga mga idol ang nagpapatibay nga ng relasyon. Pero kung hindi malabanan ng isa yung tukso ay panigurado worst comes to worst na yan. Kasi kung namomroblema sila ngayon ay panigurado yung problema madadagdagan at madadagdagan lamang yan. Sa mga idol pa rin natin ha, o kung may mga kwento pa rin kayong katulad naman ng mga kwento naman na naririnig nyo sa hapon-hapon natin na ito mga idol, hatid sa atin ng Dear IFM, ay maaari kayo mag-send sa ating Dear IFM story@gmail.com. That's Dear IFM story@gmail.com mga idol. At sa mga idol pa rin natin na may mga pagbati ngayong hapon na ito ay maaari pa rin kayo mag-text sa ating text line 0908-271-7289. That's 0908-271-7289. Tayo magbabalik mga idol para sa ating mga pagbati ngayong hapon na ito. Dito lamang yan sa 103.9 IFM Idol. Oras natin alas 3:06 na. Dear IFM. That time check was brought to you by ACS Manufacturing. Ating istorya ngayong hapon na ito. Sa mga idol pa rin natin, katulad nga na nabanggit natin kanina lamang, maaari nga kayo mag-send sa ating dearifmstory@gmail.com. Sa mga idol natin na nakakaranas ng same situation o naranasan na same situation nila at kahit pa paano going strong, ayan, good luck and God bless sa inyong relasyon. Sa mga idol natin na nakakaranas naman ng long distance relationship at may mga iilang mga tukso sa inyong mga paligid, please labanan nyo yan kasi unang-una sa lahat, di ba, pinayagan kayo ng mga partner nyo pumunta sa ibang bansa para kahit pa paano maging maganda ang buhay mo, hindi lang ikaw, pati yung buhay nyong o magiging buhay nyong dalawang mga idol, di ba? O sabihin natin hindi lang ibang bansa, ibang lugar din mga idol, di ba, na kayang tiisin ang long distance para kahit pa paano naman ay magkaroon kayo ng syempre, 'di ba? Life without worrying. Almost. Kasi parte pa rin ng buhay 'yan, yung nag-worry pa rin tayo. At saka isa pa diyan mga idol magkaiba din naman yung nakilala mo yung jowa mo sa yung tipong long distance relationship na nagkakilala kayo within the distance, or magkaiba yan sa nagkakilala yan na kayo bago siya dumistansya o bago siya umalis at magkaroon kayong distansya sa isa't isa, di ba? Lagi magkaiba yan mga idol. Kaya sa mga idol natin, o kung kayo ay nakakaranas naman ng long distance relationship pero kayo ay nagkakilala lamang sa distansya, well, ganun pa rin naman, kailangan nyo maging totoo sa isa't isa. Dahil ilan sa atin ay takot din naman na magkaroon ka ng future sa taong hindi mo pa rin nakikita o kaya naman nahawakan, nakakausap ng personal, di ba? Meron yung mga ganyan, di ba, na ang hirap talaga magtiwala sa panahon ngayon. Diba? Hindi natin sila masisisi, pero dapat kung talagang mahal mo yung isang tao, diba, isa sa inyo talaga magbigay ng sakripisyo o kahit pa paano mag-risk na magpakilala talaga ng personal. Kasi iba rin talaga yung personal na panliligaw. Wala lang, dagdag na words of wisdom ba, pero hindi anong advice. Pero kaya kasi naririnig nyo naman na ito sa ibang tao. Yan. At yan ang mga idol, bukas ulit. Kung ano naman pag-uusapan natin ay dagdagan natin yan para kahit pa paano matulungan natin kayo mga idol. At sa mga idol pa rin natin, maraming salamat naman sa mga idol natin nanood ng ating Dear IFM ngayong hapon na ito. Bukas ulit na mga idol, magsama-sama ulit tayo, kasama nyo pa rin Jobali De Doran, dito lamang yan sa 103.9 IFM Idol. At saka yun na mga idol, see you bukas mga idol, as usual, same time, alauna, alas 3 yan. Ayan. Ganang hapon mga idol, God bless sa ating lahat, Diyos gracias.